Love Serye TV. I hate that I love you, Mr. Billionaire. Tunghay na po natin ang huling bahagi. Sagad na ang bilis ng treadmill pero parang kulang pa iyon sa tansya ni Mavi. Sa nakalipas na mahigit isang buwan, wala na siyang ginawa kundi magbabad sa gym. Lahat ng galit niya sa araw-araw yatang tumitindi ay binubuhos sa pag-exercise. Ang naging problema nitong huli, hindi pa rin siya pagod para ibagsak lang ang katawan sa kama tuwing umuuwi. Nasasanay na rin naman siya sa matinding ehersisyo. Palibhasa isa siyang atleta at madaling maka-adjust ang katawan doon. 3 oras ang pinakamahinang gym time ni Mavi. Minsan nakakasabay pa niya si Aiza at minsan gusto niyang matawa sa kapatid. Ang masigasig nitong pag-gym ang tanging nakapagpapangiti. Sa kanya nitong huli, na-realize niyang hindi bagay kay Aiza na mag-gym at mukhang wala ring epekto dahil ganoon na lamang ang katawan, perpekto ang kurbada. Sa opinyon niya, wala namang kailangang baguhin ang kapatid sa katawan, pero iba ang tingin nito. Sa kanilang pagkakasabay sa gym, naikwento na ni Aiza ang lahat, tungkol dito at kay Carl. Natuklasan niyang walang paid escort, si Carl lang daw lahat iyon. Sa tansya raw ni Aiza, ginawa iyon ng lalaki dahil galit daw sa kapatid. To cut the long story short, nagpuputok ang butsin ng babae na pilit pinalalaki sa gym. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, sa buong karir nito sa publishing, ay nakapagsulat ng isang article na walang bahid ng katotohanan. Mabuti na lang daw at nilagay nito sa isinulat na article na walang kinalaman ng The Magazine sa mystery paid escort. Ipinaliwanag ni Aiza mga hakbang na hula nito ay ginawa ng asawa para mapapaniwala na talaga nag-e-exist ang isang paid escort. Bumilib naman si Mavi. Kung may hindi paliliwanag si Aiza ng mabuti, iyon ay kung bakit nagkahiwalay ang dalawa noon at kung bakit kahit parang inis na inis sa lalaki ay hindi ito nag-file ng annulment. Ngayon nga tinanong niya iyon, umismid lang si Aiza at sinabing huwag na raw magtanong, manahimik na lang siya. As long as Aiza was alright, she was okay. Saka na rin niya patutuunan ng pansin ang pag-kausap kay Carl kapag may matinunang maisip na sabihin dito. He was a famous international businessman. Apparently, he had no clue for the same reason. She didn't have a clue who Earl was at first. She lived in her own world with her students. Isa pa, masyadong kinakain ng galit ang isip ni Mavi nitong nakaraan. Kung kailan wala na ang lalaki, ngayon lumabas ang galit na hindi na ilabas noon sa harap ni Earl. Nang makabalik sa Maynila, ay doon ang ibabaw ang galit. Pagkatapos niyang umiyak, pagkatapos madama ang kirot sa dibdib. She couldn't believe what he said. He was so angry that sometimes she wanted to call him up and just yell on his ear. She wanted sometimes to go to New York just to give him the finger. That was how much he hated him. At kaya lalo siyang nagagalit ay dahil wala nang nagawa noon. Hindi niya naipakita ang galit. Pakiramdam niya nagmukha siyang kawawa. Minsan, hindi makapaniwala si Mavi na sobra siyang naaapektuhan ng lahat ng nangyayari. At kung may tama man sa sinabi ni Earl, iyon ay ang isin ng kanilang pagkakakilala. She had to admit she was in love with him still. May mga pagkakataong nabubura ang galit at ang tanging lumulutang sa isip niya ay ang masasayang alaala nung magkasama pa sila. It was weird. Sometimes she could still smell him on her sheets in her bathroom, on her clothes. Madalas niyang maalala si Earl sa ganoong paraan kapag nakauwi na at hindi nakatulog. Kaya nga naiinis siya nitong huli. Kahit pagod na ang katawan ay hindi pa ganoon kapagod ang isip niya para makatulog agad. Tinanong din ni Mavi si Aiza kung ano na raw ang nangyayari sa kanila ni Earl. It was her turn to tell her to let go of the issue. Ganoon naman ang ginagawa nito. Kumbaga, bigayan lang sila. Look who's hugging the treadmill. Bahagya lang niyang sinulyapan si Miggy. Isa pa itong visit sa kanyang buhay. Minsan nasa school ang lalaki na nagpupumilit na ihatid siya pa uwi. Pero tumatanggi siya dahil pupunta pa sa gym. Kamukat-mukat niya ay nakasunod pala si Miggy sa gym at nag-a-apply ng mismong araw na iyon. Ngayon, palagi nandoon ang lalaki. Ayaw na niya magsaya ng effort na angasan si Miggy. Bumuntot ang lalaki hanggang gusto niya. Bahala na ito sa buhay niya. Baka naman ma-strain yung muscles mo. Nagsistretching ka ba? Daig pang fitness instructor na tanong nito. I'm not stupid, Miggy.
Malamig na sabi ni Mavi, saka ipinagpatuloy ang pagtakbo. Pumesto ang lalaki sa treadmill na katabi ng kanya. Pasipol-sipol pa. Nakwento ng mga bagay-bagay na parang interesado pa siyang malaman. Ilang ulit nitong sinabi na nag-flirt lang daw ang babaeng nakahalikan. Pakiramdam yata ni Miggy nagkakaroon ito ng tsansa kapag naipaliwanag iyon. 5 miles. I think I can do 5 more. Sabi ng isip ni Mavi. Binagala niya ang takbo ng treadmill. Pinunasan niya ang mukha at hindi pinapansin si Miggy na mukhang walang balak tumigil sa pagkukwento. Walang salitang iniwan niya ang lalaki at nilapitan si Aiza na nasa Batcatcher. Aiza, what? Angil nito. Alam mong ayaw kong iniistorbo ako kapag nag-exercise ako. I need your iPad. Here. Parang iritadong iniasik nito sa kanyang kamay. Mukhang gusto niyang umalis siya agad nang maipagpatuloy na ang ginagawa. Isinuot niya ang iPad at nagbalik sa treadmill. Sa wakas, para napahiya na rin si Miggy at hindi na nagsalita. At kung magsalita man, hindi niya na naririnig sa lakas ng tunog ng iPad. Sagad na ang bilis ng treadmill. Prodigy's breath was blaring in her ears. May kakaibang epekto yata ang maingay na tugtog. Hindi nagtagal ay gigil na siya. If I see you again, Earl, I'm going to beat you a pulp. I swear, I'm gonna step on your crotch and your neck and then, so how have you been? Ulantang na napalingon si Mavi nang may humilas sa isa niyang earphone. It was the object of her hatred, affection and violent imagination. Earl, nawala ang momentum niya. Nagwala sa ere ang kanyang mga kamay. Saka parang miyembro ng Three Stooges na nadapa sa treadmill at nadapa ring sumabay sa atras ng belt niyon. Oh, nakalapit agad si Earl sa kanya at tinulungan siyang makatayo. Are you okay, Mal? Sabi ni Miggy. Ni minsan, hindi niya naisip na doon makikita uli si Earl. What the hell was he doing there? Hindi ba dapat ay nasa New York ito? 6 na buwan dapat ang lalaki doon. I see you two are now enrolled in the same gym. Doing great, I see. Back in each other's arms, I see. Puno ng sarkasmo ang boses ni Earl. Pakumpas-kumpas pa ang kamay astang mayabang. Is everything okay? Sabi ni Aiza na lumapit na rin sa kanya. Salamat at dumating ang kapatid, may naalala siya. Walang sabi-sabing iprinesto ni Mavi ang magkabilang kamay sa balikat ni Earl, tsaka tinuhod ang pagitan ng mga hita nito. Now, how hot is that? She said and then walked away. Wala nang pakialam si Earl kahit marinig ng kakaunting tao sa gym ang umaatikabong mura na lumabas sa kanyang bibig. Laking pasalamat niya at bahagyang nakailag sa tuhod ni Mavi. Kung hindi, kawawa ang mga tiyanak niya. Masakit pa rin iyon kahit na mas nadali ng babae ang balat sa ilalim ng kanyang singit. Napalingon na lang siya kay Aiza nang humalakhak ito. What are you doing here? I don't know. Angil niya at parang bagong tuli na naglakad palabas ng gym. Naupo muna siya sa couch sa waiting area. Wala sa plano na kapag-enroll si Earl sa gym, kaya pinayagan tumuloy sa loob. He came straight from the airport. Ang tagal niyang tiniis na hindi magbalik, pero na makausap si Carl. Na tinawagan niya dahil hindi rin pala siya talaga makatiis na hindi alamin kung kumusta na si Mavi, ay nagdesisyon siyang umuwi agad. Tama naman ang sinagot ni Earl kay Aiza. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya roon. Mahigit 1 buwan na nakalilipas mula na magdesisyon siyang bumalik sa New York at doon muna pumirmi. Because Mavi broke his heart. It was not the bouquet of flowers from Miggy or the card that came with it that broke his heart. It was the phone message Miggy left. Earl could still remember everything that happened that night. Pagkatapos halikan ni Mavi na mahimbing na natutulog sa kama, bumangon siya para kumuha ng maiinom. It was past 2 in the morning. Ngiti-ngiti siya. Masaya kahit aminadong minsan ay gusto nang magduda sa dalaga. Hindi lingid sa kanya ang ilang ulit na nitong pagsisinungaling. Nabanggit sa kanya ni Carl ang pagkikita kay Mavi na kasama si Miggy sa isang bookstore daw. At alam din niya nagpupunta ang lalaki sa school dahil kinutsaban niya na ang mga gwardya. Alam niyang hindi tinatapon ni Mavi ang mga bigay ng lalaki. Sa katunayan, kinain pa nito ang chocolate truffle na bigay ni Miggy nung minsan. He knew about the truffle because of the security guard. Ibinili niyang inspeksyonin ng gwardya ang lahat ng dala ni Miggy tuwing papasok ng school at ilista ang mga ng pagpunta ng lalaki, ang plaka ng sasakyan, lahat. Kapalit niyo ng pagdulas niya ng ilang libo. Earl thought maybe Mavi looked like the truffles, so he thought it was alright.
Habang nakikitang may pagtingin si Mavi sa kanya, isinumpa niyang hindi magagalit. Magtatampo lang siguro pero hindi na palalakihin pa ang lahat. And then that phone message, 2 in the fucking morning, while he was drinking a glass of water. Mau, Miggy here. Huwag ka na magalit sa akin. Yung nakita mo kanina wala yon. She means nothing to me. Mag-reply ka naman sa mga text ko. Sagutin mo naman yung cellphone mo please. I swear hindi mo na siya makikita pa uli. I swear to you, give me another chance, ha? Sa sobrang galit, binura niya ang message. Nagbalik siya sa kwarto. Pinagmasdan ng babaeng unti-unting nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. He made a decision, finally to settle down in the country. Nakita niya na ang kanyang lugar sa mundo. Doon kasama si Mavi. It was amazing for they were still practically strangers, but that was how he felt. Hindi na mahirap pagtagni-tagniin pa ang pangyayari. Tuwing makakagawa si Mavi ng kasalanan, palagi itong naglalambing. At siguro nang mahuli nito sa akto si Miggy kanina, ay tinawagan siya at sinabing ipagluto ng hapunan. Ginawa lang niyang reserba si Mavi. He felt so used. Siguro nadala rin ng dalaga sa dating relasyon sa lalaki at naisip na kailangan na maging mas wais ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya pakawalan kahit palagi namang nagpapakita kay Miggy. Indinaya lang siya na walang pagtingin si Mavi sa expense dahil iyon ang gusto niyang ipasok sa isip. Earl stared at her for hours, wondering what it was about her that made him love her so much, despite the fact that he already knew he was still in love and into her ex. It was not able to sleep. Hanggang sa mag-umaga na at tumating ang bulaklak na bigay ni Miggy. Ayaw na niyang makita ang magiging reaksyon ng babae sa bulaklak. Ang hinala ni Earl, magkakaayos din ng dalawa. He went to Santa Lucia. Matabang ang mga sagot niya tuwing tumatawag si Mavi. Bagaman hindi pa rin siya nagsasalita tungkol sa issue. Sigurado naman siya sa likod ng kanyang isip ay umaayon maayos pa rin ito. Na magpunta si Mavi sa Santa Lucia, hindi mawala sa isip niya ang mga hinala. Baka kaya ito nandoon ay dahil nagloko na ng tuluyan si Miggy. Palagi rin niyang naaalala ang pagtataksil ng babae. At dahil lalaki siya, mahirap sa kanyang tanggapin iyon. Malamig ang naging pakikitungo niya sa babae. Nagpaliwanag si Mavi na sa opinyon niya ay puro nga kasinungalingan din. Ni hindi nito nagawang aminin ng mga ginawang pagpapakita kay Miggy. If only she came clean with all that, he would have held her in his arms and forgiven her. Pero parang walang balak ang babae na gawin iyon. Until he thought maybe it was for the best that he left the country. At nagkasagutan sila. Nag-init na ng tuluyan ang ulo niya na si Miggy pa rin ang bukang bibig ni Mavi kahit sa huling sandali. Para nagsisisi pang pumunta pa sa Santa Lucia at wala sa piling ng ex-fiancé. Ikinumpara pa siya sa siraulong lalaking yon na ang tanga-tanga na nasa kamay na nito si Mavi pinakawalan pa. Pagkatapos ngayon, hahabol-habol at sinisira ang kanyang diskarte. At hayun na, naghiwalay sila. Hindi rin nakatiis si Earl. Nasa New York siya pero ang isip niya ay nasa Pilipinas. Ang tawagan si Carl. Nakikita raw nito sa gym ang babae kasama si Miggy. Pero mukhang wala naman daw relasyon ang dalawa. He didn't know what came over him. He bought a ticket home and now there he was. Your membership card will be available in a week soon, sir. Sabi sa kanya na receptionist. Thank you, sabi na lang ni Earl. Naghihintay pa rin doon sa kanya. Walang ideya kung anong sasabihin. Nababaliw na yata siya. Dapat umalis na siya kung walang maisip na pa din yung sasabihin. Noon niya nakita si Mavi. May nakasukbit na bag, basa pa ang buhok, halatang bagong ligo. Masama ang tingin sa kanya. Mav, go to hell, sabi nito. Wala nang pakialam sa receptionist na halatang nagulat. Nagtuloy-tuloy na ang babae palabas at kahit walang masabi ay nakasunod siya. Leave me alone. I told you go to hell. But I'm already in hell. Balik ni Earl na nahagod pa ang buhok. Shit. His eyes suddenly watered. He was indeed losing his damn mind. Natigilan si Mavi sa bahagyang inig na boses ni Earl. Panay ang palatak nito habang panay rin ang paghagod sa buhok. Para nag-iisip ng sasabihin. What do you still want from me? Di ba wala na? Kasi nakuha mo na naman ako, di ba? Nakakaali ka eh. Para na akong tanga rito. Niloloko mo na't lahat nandito pa rin ako. If not in hell, tell me where I am because I don't have a fucking clue. Hindi alam ni Mavi kung alin ang unang pagtutuunan ng pansin. Ang sinabi ni Earl o nakikitang pagkatuliro nito.
Panay ang diin ng lalaki sa magkabilang mata. Panay ang palatak parang dismayado sa sarili. Are you crying? No, hell no. Pero iba ang sinasabi ng namumulang mga mata ni Earl. Bigla pa itong suminghot. Patuloy sa pagpalatak at sinipa pa ang mga curb. Hindi niya alam kung inis na inis ba o ano. Bigla na lang nag-init ang sulok ng mga mata ni Mavi. Sapat na ang kaalamang siya ang dahilan ng pagkakaganoon ni Earl para manlumo ng todo-todo. She hated herself for making him feel whatever it was that he was feeling that made him act that way. And she hated that he was going to cry in front of him when he made her feel so bad too. Ba't ba iniisip mong niloko kita ha? Si Mavi naman na nagpapalatak. Naiintindihan niyang pareho silang pumapalatak dahil naiinis na sa ganoong lugar sila naiiyak. Sa harap nga ng isa't isa, siguro iyon ang sitwasyon na pareho nilang iniiwasan. The truffles, the dates, you're seeing Miggy with another woman, everything. I know everything okay, and you didn't come clean with all that. How did you? I have my sources. And Miggy left a phone message, which I erased. He said he's sorry, and the girl means nothing to him. But so what? Napahagulhol na siya sa mga palad. Wala ka namang balak seryosohin ako, di ba? Pero para malaman mo, sige, I never went out with him. Minsan lang yun at kasama namin yung kaibigan ko. Kami nung kaibigan ko ang magkasama na dumating siya. Ganoon lang yon, and yes, I saw him kissing another girl. But that's none of my business. That's his business. It is my fault if he lives in fantasy world where I am in love with him. That's his fantasy, not mine. And the truffles? She sighed and then yelled. I kept on the chocolate truffles because they're yummy. So sue me. You're not in love with him anymore? No, I'm not in love with him. But I forgot about it. Binuksan na ni Mavi ang pinto ng sasakyan, pero hinawakan siya ng lalaki sa braso at isinandal sa kotse. I love you. Shut up. I love you. Shut up. Believe me. I'm so sorry for saying all those stuff to you. Don't you understand? I said those because I'm jealous. Napangiwi si Earl. There's no another way to put it. I'm sorry for the cliche, honey. You said you're not the type who settles down. I wasn't. But you changed that. Can I kiss you now? 'Cause I miss your kissing. Hell. Nakanganga lang si Mavi habang unti-unting nagsisink in sa isip ang mga sinabi ni Earl. Hanggang sa tumango siya at sabay pa nilang kinulong ang mga palad ang mukha ng isa't isa at sabik na nagtagpo ang mga labi nila. Na maghiwalay, sabay pa silang natawa. Pinunasan ng lalaki ang kanyang pisngi. Ganoon din ang ginawa niya rito. Singhot-singhot sila at tawa pa rin ang tawa. Is everything okay? Sabi ni Miggy na kadarating lang, basa pa ang buhok. Is he bothering you, Mavi? Inakbayan siya ni Earl. Stay away from my girl, Miggy. Yeah, segunda ni Mavi. Stay away from me. 'Cause I'm his and he's alone. We're getting married. Lihim siyang napangiwi pero pinanatiling mayabang ang asta. Parang napahiya naman ang lalaki at tumango. Saka para nagmamadaling tumalikod na. Hagat labi niyang hinarap si Earl. Don't scared now. I just kidding. I'm not going to ask you to marry me. That's right, 'cause I am. You are? Yeah. I won't let you go ever. Wait for my proposal. It's coming, baby. Siniil uli ni Earl ng halik ang kanyang mga labi. Earl proposed the very next day. Ang corny ng proposal ng lalaki. Pag-uwi ni Mavi, isang tambak na chocolate truffles ang nasa cubicle niya. At nasa pinakalalim niyon ang singsing. Okay lang kahit corny ang proposal. Nakakalula naman ang laki ng bato ng singsing. I have to come clean too. Mavi, I used to have a crush on Aiza. What? Yeah, that's why I accepted the job. I thought I was going to escort her. Score or something. You pig. Tawa ng tawa si Earl. Yeah, I was. But my little crush totally vanished when I saw her kick Carl between the legs. Napangiwi ito. But you, dearie, I still in love with you after you kick me between the legs. I'm so sorry about that. You owe it an apology. Maui grinned. Oh, it's going to get some special apology, alright. Nilapitan niya ang lalaki. He pulled her to him and said quite dramatically, Honey, do you understand how much I love you? I love you so much that I wouldn't be able to function right without you. And I plan to function well for the rest of my life. So get ready, because I'm always gonna be here even if you try to push me away. And why the hell would I push you away when I want to pull you even nearer? Just in case lang ikaw naman. Ang horny mo talaga. Pangalan-pangalan pa lang, hot corny na. Eh bakit
Misty-eyed ka. Corny rin ako eh. Hindi mo ba alam yon? Pinandilata ni Mavi si Earl sa siniil ng halik sa mga labi. Kasal ni Earl at Mavi at complete attendance ang matatanda. 10 ng kanilang mga pamilya. Masayang pinagmamasdan ni Tatay Leroy ang lahat. Halos hindi makapaniwalan sa loob lang ng sandaling panahon ay ilang parehang naikasal. Siguro nga tumatanda na silang magkakaibigan. Nagsisipag-asawa na ang mga apo, anak, pamangkin, pero hayun pa rin sila, magkakaibigan at magkakasama halos araw-araw. Pinagmasdan ni Tatay Leroy ang asawa at kiniliti sa bewang. Agad siyang sinaway. Abay tila naiinggit ka pa sa mga bata, Leroy. Sabi nito sabay lingos. Wala itong itinanda sa paningin niya. Kahit ulitin pa ang nakaraan, wala siyang anumang babaguhin. Tayo kayo magkakaanak pang muli ha. Abay tuluyan ka na tila nabuwang dyan. Natawa siya. Saka inakbay ng asawa at hinalikan sa pisngi. Nasisiguro niyang lahat ng parehas sa kasalang iyon ay tatandang tulad nila. Maligaya, magkasama sa hirap at ginhawa. Nahiling niyang may pagpasahan sana ng barberya kung sakaling masyado ng matanda at hindi na makuhang manggupit. Bon, kanino ko kayo pinamana ang barberya ha? Tanong niya sa isang apo. Fabi, sa'yo yan, ayos lang magkaanak ka ng barbero? Baling niya sa asawa ni Bon, ang kongresista ng kanilang distrito. Areglado, nakangiting sagot ni Fab. Ang anak din naman niya na si Ella, isa rin niyang apo, sa kabinalingan ng asawang si Lucio. Natawa na lang si Mang Leroy. Sana nga, hindi magsara kailanman ang barberya. Pero anuman ang maging kapalaran ng barberya, isang katotohanan ang hindi maikakaila. Naging bahagi ng bawat taga Santa Lucia ang barberya. Hindi ito malilimutan at kung mawala man, maalala at maaalala pa rin ng marami at makakapagdulot siguro kahit kaunting ngiti. Sapat na yon.